Pumapasok na sa laban ang Rusya at China sa isang matinding paglala. Parehong nagpapadala ng mga barkong pandigma ang dalawang superpower sa gitnang silangan, mismo sa harap ng armada ng United States. Dahil dito, lantaran ng tinatakot ng Tehran ang mga barko, base, at tropa ng United States. Pero mukhang lahat ay nagsisimula ng magpanik sa likod ng eksena. Sinusubaybayan namin ang isang misteryosong flight ng gobyerno na tumatakas papuntang Moscow at isang tarantang babala mula sa Russia. Ipinapakita nitong tiyak na ang pag-atake ng United States, tanong na lang kung kailan. Una, tingnan ang babala ng Iran. Sinabi ng Iran sa Egypt na hindi sila susunod sa mga kondisyon ng United States at nagbanta ng pag-atake sa mga target sa gitnang silangan, kabilang ang mga base, barkong pandigma, at kaalyado ng United States. Ang babalang ito ay lumalabas habang sinasabi ng mga opisyal ng Iran sa Al Jazeera na magsasagawa ang hukbong dagat ng Iran ng isang pinagsamang ehersisyo kasama ang Russia at China sa dagat ng Oman at karagatang Indian. May kakaiba sa mga susunod na araw. Mensahe ito, ipinapakita ng Iran na hindi sila nag-iisa. Layunin nilang pigilan ang aksyong militar ng United States sa pamamagitan ng pagsama ng dalawang nuclear power. Nagpalabas na ang Iranian state media ng footage ng Navy nila na nagde-deploy ng daan-daang missile boats malapit sa United States ship Abraham Lincoln. Nasa Strait of Hormuz sila. Ang makitid na daanang dinaraanan ng 20% ng langis ng mundo araw-araw, malinaw ang mensahe. Kapag inatake kami, isasara namin ang pandaigdigang pagpapadala kasama ang aming mga kaibigan. Parang pagnanakaw sa dagat na sinusuportahan ng Estado. Ipinapahayag ng Iran na kaya nilang gambalain ang internasyonal na pagpapadala sa mahalagang daanan ng tubig dahil sa lakas at mga kaibigan nila. Hindi nila matatalo ang United States Navy sa direktang sagupaan, pero kaya nilang gawing magastos ang anumang labanan para sa United States at pandaigdigang ekonomiya. Habang ipinapakita ng Iran ang lakas nila, may kakaibang nangyayari sa likod ng eksena. Nagsisitakas ang mga opisyal ng gobyerno. Isang eroplano ng Iran na galing Tehran ay papuntang Moscow. Hindi natin alam kung sino ang sakay. Maaaring mga opisyal na humihingi ng tulong sa Russia o pamilya ng mga opisyal ng Iran na tumatakas bago ang pag-atake. Kapag ang mga eroplano ng gobyerno ay lumipad papuntang Russia bago ang posibleng digmaan, madalas hindi ito magandang senyales para sa kumpiyansa ng rehimen. Ito ang palatandaan. Nanawagan ang Russia sa United States at Israel na tiyakin ang seguridad ng nuclear plant ng Russia sa Iran. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin niyan. Sa madaling salita, inaasahan na ng Russia na magkakaroon ng mga pag-atake at nakikipag-usap na sila kung aling mga target ang dapat iwasan. Hindi iyan pahayag ng bansang naniniwalang magtatagumpay ang diplomasya. May negosasyon pa ba? Depende sa tinanong mo. Sabi ng mga opisyal ng Iran, walang negosasyon. Pero ayon kay Pangulong Trump noong Enero, 29 tuloy pa rin ang pag-uusap. Pakinggan natin. Nagkausap ka ba sa Iran kamakailan at may balak ka pa bang gawin ito? Oo, nakipag-usap na ako at balak ko pa rin gawin ito. Marami tayong malalaking barko papuntang Iran at mas mabuti kung hindi natin kailangan gamitin ang mga ito. Maaari mo bang sabihin kung ano ang mensaheng ibinahagi mo sa mga Iranian? Ganito, sinabi ko ang dalawang bagay. Una, walang nuklear at pangalawa, itigil ang pagpatay sa mga nagpoprotesta. Pinapatay nila ang mga iyon ng libo-libo. Alam mo, pinatigil ko ang 837 na pagbitay 2 linggo na ang nakalipas. Pero nagpapatuloy pa rin sila, kailangan talagang may gawin. Walang nakakita nito ngayon. May nagsisinungaling o nagpapakitang gilas sila sa iba. Heto ang tiyak nating alam. Habang may mga pahayag sa publiko, lalong dumarami ang senyales ng aksyong militar. Kakatapos lang magbigay ng Pentagon ng mga opsyon kay Pangulong Trump para umatake. Wala pang pahintulot, pero aktibo na ang pagpaplano at parang nasa huling mga hakbang na ito ngayon. Lalong lumalala ang sitwasyon mula rito. Sa tuwing tinatalakay namin ang detalye ng nangyari, nire-restrict ng YouTube ang mga video namin. Nangyari ito 2 araw na ang nakakaraan. At kapag na-restrict ang isang video, mas kaunti sa inyo ang nakakakita nito sa inyong home screen.
At ibig sabihin nito, hindi ninyo natatanggap ang balitang ginawa namin para sa inyo. Kaya kung maaari, pakipindot ang subscribe button sa ibaba. Malaking tulong talaga ito sa amin sa algorithm. Ngayon, dumako na tayo sa nakakagulat na ulat. Narito ang mga option. Ayon sa New York Times, may hindi bababa sa 3 magkaibang option na inihaharap kay Pangulo. Ang pinakamapanganib na option ay ang palihim na pagpapadala ng United States Special Forces sa Iran upang sirain o pinsalain ang mga bahagi ng nuclear program na nakaligtas sa Operation Midnight Hammer. Mataas ang panganib at gantimpala. Maganda ang resulta kung magtagumpay, pero sakuna kapag pumalpak, tulad ng nangyari noong panahon ni Pangulong Carter. Ang pangalawang option ay serye ng pag-atake sa mga pasilidad militar at pamunuan ng rehimen. Layunin ng mga pag-ataking ito na magdulot ng kaguluhan sa Iran para mapaalis si Khamenei sa kapangyarihan. Para sa akin, ang problema ay hindi garantisado ang pagbabago ng rehimen kahit mapatay si Khamenei. Tulad ng napag-usapan natin sa mga naunang video, mas malaki ang sistema kaysa sa isang tao. Ang sistemang Iranian, may 200,000 katao ang IRGC at daan-daang libo pa ang base force. Hindi mo basta mapapatumba ang isang hydra. Ito ang dahilan kaya itinutulak ng Israel ang magkasanib na opensiba ng United States at Israel laban sa ballistic missile program ng Iran. Tinarget ng Israel ang ilang pasilidad sa 12 araw na digmaan. Malaki pa rin ang imbentaryo ng ballistic missile ng Iran na kayang abutin ang Tel Aviv. Iyan ang dahilan kung bakit nais ng Israel na mawala ang mga iyon at humihingi sila ng tulong ng Amerika. Narito si Pete Hegseth para talakayin ang plano. Ginong Pangulo, kailangan ninyong gawin ito, ganito. Ilang miyembro ng gabinete ang binanggit ito muling buuin ang pananaw sa Amerika at kagawaran ng digmaan na nangangahulugang pagtibay sa deterrence. Hindi sana nangyari ang digmaan sa Ukraine, Afghanistan at ang Oktubre 7 sa Israel kung si Pangulong Trump ang namumuno. Kaya kailangan nating baguhin ang pananaw ng ating mga kaaway. Gaya ng sabi ni Pangulong Trump, hindi tayo papayag sa nuclear Iran, hindi kayo magkakaroon ng nuclear bomb. Seryoso siya, ipinadala natin ang B-2 sa kalahati ng mundo nang hindi nila namalayan. Sinabi niya na hindi na papayagan ang pagpasok ng droga sa hemispero natin, ituturing silang parang Al-Qaeda. Seryoso siya at ginagawa natin ito. Sabi mo, Ginoong Pangulo, pinoprotektahan natin ang hangganan. Ipinagmamalaki ng militar ang kanilang papel sa Homeland Security. Gawin din natin ito sa Iran ngayon, siguraduhin na may option silang makipagkasundo at hindi nila ituloy ang kakayahang nuclear. Handa kaming tuparin ang anumang hiling ng Pangulo mula sa kagawaran ng digmaan gaya ng ginawa namin ngayong buwan. Walang ibang militar sa mundo ang kayang magsagawa ng ganito kasopistikado at makapangyarihang pagsalakay, hindi lang sa Amerika kundi pati sa buong mundo. Pumunta ang mga lalaking iyon sa sentro ng lungsod sa ibang bansa, sa pinaka-secure na base sa gabi, walang nakakaalam, hanggang sabay bumagsak ang mga bomba 3 minuto bago dumating ang mga helicopter. Walang ibang bansa ang kayang magkoordina ng ganoon at walang ibang presidente ang magiging handang bigyan ng kapangyarihan ang mga mandirigmang iyon sa ganoong paraan para maging ganoon ka-epektibo. Nagpapakita ito sa lahat ng kabisera na seryoso si Pangulong Trump kapag nagsalita siya. Ibinabalik natin ang pananakot sa kagawaran ng digmaan. Salamat, mahusay na trabaho, Yudon. Habang naghahanda ang militar, mabigat na dagok sa diplomasya ang natanggap ng Iran. Kahapon, inihayag ng European Union na ituturing nilang teroristang organisasyon ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Mukhang simpleng anunsyo ito, pero malaki ang epekto nito. Nilalagay nito ang IRGC sa parehong legal na kategorya ng Islamic State of Iraq and Syria o Al-Qaeda. Malaking problema ito dahil ang IRGC ay hindi lang militar, kundi negosyo rin. Sila ang may kontrol sa enerhiya, konstruksyon, pagpapadala, daungan, telekomunikasyon, at smuggling network. Lahat ng pinagkakakitaan sa loob at labas ng Iran. Minsan, may kamay sila dito. Sa totoo lang, para silang mafia na nagpapatakbo ng bansa, pero dahil sa pagturing sa kanila bilang terorista. Ngayon, ibig sabihin nito ay tuluyang pag-freeze ng lahat ng asset sa anumang account na hawak ng mga miyembro ng IRGC sa ibang bansa. Kriminal na pananagutan para sa IRGC members at supporters. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng makapasok o, kung nandito na, pwedeng maaresto sa kanluran. Ilang IRGC na komandante at miyembro ay may nakatagong pera sa mga Western Bank, ari-arian sa London, at account sa Switzerland. Nanganganib na ngayon ang lahat
Malapit nang malaman ng European Union kung kanino talaga ang mga account na iyon sa isang rehimeng hirap sa ekonomiya. Tinatamaan nito ang pinakamasakit, ang bank account ng mga tunay na nagpapatakbo ng sistema. Hindi lang mga opisyal, may 100 at 40 milyong dolyar na imperyo ang anak ni Hominet. May kumpanya siya sa pagpapadala, Swiss bank account at mamahaling ari-arian sa Britanya. Hindi ko alam na malaki pala ang kita ng kleriko sa Iran. Baka magaling talaga siyang negosyante, di ba? Malaking halagang pwedeng kumpiskahin ng mga bansa sa kanluran. Kaya hindi ito tinatanggap ng Iran ng maayos. Naglabas ang Ministeryo ng Panlabas ng Iran ng mahabang pahayag na sa madaling salita ay tinawag na illegal at walang sapat na dahilan ang desisyon. Sinabi nilang hindi sila terorista, kundi nagtatanggol lang ng bansa nila. Hindi ko maintindihan ang ibig nila dahil ang pagtatanggol sa bansa ay hindi nangangahulugang pagpatay sa 3,000 at 1,000 sariling kababayan. Pati ang kalihim ng panlabas ng Iranian regime ay nawawala na rin sa sarili. Lumayo siya, nagrant sa post at sinabing hindi nararapat ang mga leader ng Europa para sa kanilang mga tao. Ironic ito dahil galing sa rehimeng kamakailan lang pumatay ng mga nagpoprotesta para sa mas maayos na pamahalaan. Pero ngayon sila pa ang nagtuturo sa Europa tungkol sa demokrasya. Pero hindi doon natapos ang problema ng rehimen. Kahapon, kumilos din ang Estados Unidos. Inanunsyo ng State Department kahapon na kanilang binabawi ang lahat ng visa ng sino mang may kaugnayan sa mga matataas na opisyal ng Iran. At syempre, pati na rin ang mga opisyal ng Iran mismo. Tandaan, ilang linggo lang ang nakalipas. Napag-usapan natin na ang anak ng utak sa marahas na pagsupil ay nakatira pala sa Atlanta, nandito siya sa visa. Habang iniutos ng kanyang ama ang pagpatay sa libu-libong inosenteng Iranian. Ngayon, natanggal na siya sa kanyang trabaho. At malamang ay mawawala na rin ang kanyang visa. Babalik siya sa bansang ayaw niya, habang ang ama niya ay may pananagutan sa ginawa. Iyan ang maliit na hustisya. Sana makakita pa tayo ng higit pang hustisya sa lalong madaling panahon. Ako si Sam. Iyon lang ang meron ako para sa inyo. Magkikita tayo sa susunod. Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video ay nagpapakita ito ng maraming drone strike kahit walang nasasaktang tao o sundalong Ruso. Sa video, madalas i-demonetize o limitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 dito ang na-demonetize. Ayon sa YouTube, hindi gusto ng mga advertiser ang drone strike or frontline footage kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang makabagong digmaan na nilalabanan at tinatangkang lampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kaming mahalagang talakayin ito kaya inilunsad namin ang aming plataforma, Basics Insider. Ginawa namin ito mula umpisa, kaya walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang drone strike, kuha sa frontline, o pagkasira ng mga bus ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga patalastas sa site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin dahil lang hindi masaya ang mga advertiser sa mga tinatalakay namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas. Pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong uri ng balita, kung gusto mong mapanood ang videos namin ng walang censorship at makuha ang exclusive na content, sumali ka sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description or i-scan ang QR code na nasa iyong screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng nilalaman na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang aming coverage at channel kaya salamat. Ako si Sam. Magkita tayo ulit.